God said, Jesus is ours in all over the church. Jesus is ours in all over the Philippines. Jesus is ours in all over Asia. Jesus is ours in all over the world. And the man of God in the whole Jesus is our shield will travel to the ends of the earth to bring revival and the perfection to the church of God. You will flood this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. Ako po si Sister Elfreda na taga Navotas City. Noong panahon po na wala pa ako sa Jesus Our Shield, ang buhay ko po ay napakagulo. Ako po yung babaeng higit pa sa lalaki ang pag-uugali. Lahat po ng pangit na ugali, meron po ako. Hindi po ako patatalo kahit kanino. Kahit lalaki po, pag inaway ako, kahit ano po mahawakan ko, lumalaban po ako. Tapos sa magulang ko, lumalaban po ako. Pag sinabi niya sa akin, lumayas ka, sasabi ko, di ikaw lumayas. Pag may katwiran po ako, ipinaglalaban ko kasi akala ko tama yung... At lahat po ng bisyo, umiinom, naninigarilyo, kahit saan po na may mag-aya sa akin, halos araw-araw, laman po ako ng inuman. At hindi lang po doon, kundi pati lahat ng klaseng drugs. Magsimula sa gamot, sa tablet, sa tiyongke, at sa shabu po. Hindi lang po yun, kundi natuto po rin po akong magbenta nito. Marami po akong tao na nadala sa kapahamakan. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko dahil dala po ng tama nung drugs ay patuloy ko pong ginagawa yun. Tinake ko po yun dahil sa sama ng loob sa magulang. Isa po akong rebelde. Noong June 3, 2014, doon po ako hinuli ng mga pulis upang magbayad ng mga kasalanang ginawa ko. Nakulong po ako sa Malabon City Jail ng 4 na taon. Kaya parang wala kwenta po yung buhay ko. Habang nakakulong po ako, may isang lingkod na ginamit ang ating Panginoon, nagmumula sa Jesus Our Shield. Siya po ang unang nakapagbigay sa akin ng pansin, na kahit hindi po ako umati nung time na yun kasi po yung selda po namin nasa gitna. Pero pinarinig niya po lahat sa akin yung mga salita para magpahayag ng mga kabutihan ng ating Panginoon. Yun po ang naging umpisa para umatin po ako ng gawain. Kasi po, nung unang panahon, tinatawanan ko lang po kung ano po yung sinasabi nilang Biblia, yung born again. Doon ko po unti-unting na-realize yung mga kamalian ko. Dinasal ko po sa Kanya na, Lord, bigyan mo po ako ng pagkakataon na makalaya po rito sa loob. At nangangako po ako na maglilingkod po ako sa iyo. Pinagkaloob naman po yun ng ating Panginoon. Noong time na yun, June 3, 2019, binigyan po ako ni Lord ng pagkakataon na makalaya sa kulungan at sa kasalanan. Nung pagkalaya ko po, hindi ko po alam kung paano ako magsisimula. Parang back to normal ang buhay ko. Wala po ako, mga damit, yung mga gamit ko, nawala lahat yung. Doon po naranasan ko po yung mga pagsubok para hindi po ako magpatuloy sa pangako ko. Naalala ko po noon, nagkaroon ako ng almoranas na kailangang operahin. Hindi po ako makaupo. Patagilid lang po ako na kumikirot po. Talaga pong naiiyak na po ako talaga noon. Umantong na po sa ito ay dumudugo na. Noong time na yon, na kahit nahihirapan ako, hindi po ako nagpa-opera, nagtiwala lang po ako sa Panginoon. At sinabi ko sa Kanya, Lord, kung ano pa po yung kasalanan, hindi ko po nahihingi sa iyo, patawarin mo po ako. Doon po nakatulog po ako. At pagising ko po, pag-ihi ko po, wala na po yung almorana sa ganitong kalat. Doon po napasigaw po talaga ako na, Lord, maraming salamat po. Doon ko po talaga unang-unang naranasan yung pagkilos ng Diyos sa buhay ko.
Yung kapatid ko po, nagkaroon po siya ng sakit. Siya po ay nagkaroon ng cancer sa buto na naging dahilan para hindi po siya makalakad. Ang pag-ihi niya po, nakakatiter na po siya at ang sabi po sa akin ng doktor na kailangan mapalitan ng bakal yung spinal niya, pero hindi po rin daw nila maipapangako na magiging successful po ito kasi po yung pagkakabitan po is malabo na. Pwedeng mangyari po na kapag kinabit nila yung at bumigay po yung pinagkakapitan, magiging paralyzed na po siya. Sinabi po ng doktor na ang magagastos po sa operasyon ay 250 to 300,000 po. Pera po yung bayad pa po sa doktor, sa biopsy, sa MRI, CT scan. Talaga pong napakalaki po ng gagastusin. Nalipat po kami ng ibang ospital. Ay yung pangalawang test sa kanya, sinabi po ng doktor na baka tuberculosis sa buto yung sakit ng kapatid mo. Nung panahon na yon, kinonta kami ng lingkod ng Jesus Our Shield na umatin kami sa Jesus Our Shield main church. Pagpasok ko po doon, bagamat wala pa po akong kaalaman noon, nag-o-observe pa lang po ako. Pero iba po yung kilabot na nararamdaman ko po. Nung tumayo po si Tatay Carillo, kahit na hindi pa po siya nagsasalita, pagpasok niya po lang sa pulpito, umiiyak na po ako. Lumuluhod. Nabandaban ko po yung presence ni Lord sa kanya. Alam ko po na kinakasiyan siya ng banal na espiritu. Habang ipinapanalangin ni Tatay yung mga may sakit, yung pag-iyak ko po, naramdaman ko po na nasa harapan ko ang Panginoon. Kaya po nanalangin po ako sa Kanya. Sinabi ko po sa Kanya, Lord, hindi po maikli ang kamay mo para aputin mo po yung kapatid ko na kahit wala dito. Nananalig po ako na aaputin mo po ito. Purihin po ang Panginoon. Dahil gumawa po siya ng paraan. Hindi na po siya naoperahan. Ngayon po, magaling na po siya. Meron na po siyang pamilya. Biniyayaan pa po siya ng isang tricycle na panghanap buhay. Noong una po, wala po akong pinagkukunan. Doon po, tinuro po ni Lord kung ano po yung mga dapat kong gawin at sumunod po ako sa Kanya at isa pa yun sa pagbibigay ng tithes and offering. Bunga po ng aking pagbibigay, nagkaroon po ako ng ilaw business at sumunod naman po ay nagkaroon po ako ng GCash, cash in and cash out transaction na kahit po nasa loob lang po ako ng bahay, mga taga-ibang lugar, pumupunta po sa akin para magpa-GCash. Kahit nga po wala ako sa bahay, nag-text sila na pa-cash in, saka pa-cash out. Dati po, nagsimula lang po ako sa 10,000. Ngayon po, 100,000 na po yung laman ng GCash ko. At hindi lang po doon, isa pa po na pinagkalooban niya po ako ng isang tricycle na panlabasan. Kaya masasabi ko na ako ay masagana na kung ano man po yung meron ako, nagmula po lahat sa Kanya. Tunay po na ang pagbibigay ay ang susi ng tagumpay. Simula nung makarating ako sa Jesus Our Shield, tunay nga na binago ako ng ating Panginoong Hesus. Wala na po yung dating pag-uugali ko, lahat ng bisyo ko, mula sa sigarilyo, sa pag-inom, lahat po yun wala na. Ngayon po ay active na po ako sa gawain sa church. Kapag may panawagan na may midweek service, doon po kami, naabot po kami ng 3:00 ng madaling araw, naglilid na rin po ako ng prayer. Ngayon po, tumatayo na rin po ako sa gawain para po mag-lead po ng worship sa ating Panginoon. At sumasama na rin po ako sa pag-e-evangelize kahit saan lugar sa buong Navotas. Sinusuyod po namin yon para makapagligtas po ng kaluluwa. Pagdating po ng Miyerkules, meron po kaming Bible study. Nakaatin na rin po ako ng business conference. Nagpapasalamat po ako sa lingkod ng Diyos na si Tatay Apostol Carillo na ginamit ng ating Panginoon Diyos para mamulat ako, para magtagumpay ako, para magkaroon ako ng kapayapaan sa buhay. Ito po ay dahilan sa ako po ay nakarating sa tunay na ministeryo, ang Jesus Our Shield Worldwide Ministry. Sa lahat ng mga kababayan ko na makakapanood ito at makakarinig, inaanyayahan ko po kayo na tumugon sa panawagan ng ating Panginoong Hesus. Huwag po kayong mag-atubiling pumunta, lalo na po sa darating na 34th anniversary ng Jesus Our Shield upang maranasan nyo po ang lahat ng himala sa buhay. Kaya ano pa hinihintay nyo? Dalo na!
This October, God's people in this nation and across the globe will gather together as one at God's dwelling place and celebrate the glorious triumphs in the Lord. Witness and receive miracles and plenitude of God's blessings. Jesus po ang dakilang manggagamot. Pag-asa ng buong Pilipinas. Pag-asa ng buong Experience God's fullness and walk in His image and likeness. Jesus is our King. You will flood this nation in the world with the supernatural. The miracles will be made known all over the country and around the world. Join us as we celebrate Jesus is Our Shield Worldwide Ministries 34th year Living Like Jesus anniversary. Free admission.